So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman tayo between sa mga budget smartphone today. And this time sa Oppo A3X versus the Xiaomi Redmi 14C. Ano kaya magandang smartphone na pwede natin ma-purchase ngayong year-end 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, panigurado marami pa rin consumers sa atin ang hindi pa nakakapag-decide ano ba ang magandang i-purchase na smartphone this 2024 going 2025. So ang topic natin for today is the Xiaomi Redmi 14C versus the Oppo A3X. So itong dalawang smartphone na to ay syempre na-review ko na to, na-unbox and na-game test na natin itong dalawang smartphone na to. So hindi sila kasi nagkakalayo ng presyo to be honest. At kung interested din pala kayo sa dalawang smartphones na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box. So first is the Xiaomi Redmi 14C. Yung presyo niya, yung 4GB 128, ayan, 4999. Yung 6GB 128 niya is 6999. So, pareho sila ng presyo to be honest ng Oppo A3X na merong presyo na 4999 ngayon sa Shopee. Yung 4GB, 64GB yun. Tapos, yung 4GB 128 is 6499 at ang SRP nun is 7999. So, 4GB 128 yun. So, mapapansin nyo, ang pareho lang nila na RAM at ROM is yung 4GB 128. So, yung 4GB 128 ng Oppo A3X, mas expensive siya dito sa Xiaomi Redmi 14C. Na yung 4GB 128 is almost 5,000 pesos lang. Pero dito sa Oppo A3X is almost 7,000 pesos. Yung almost 7,000 pesos na presyo ng Xiaomi Redmi 14C is 8GB 256 yan mga J-Vlog. So mapapansin nyo, napakalayo ng kanilang difference when it comes sa RAM at ROM, pero almost the same lang sila ng price segment. Diyan yung mapapatunayan na masulit ang RAM at ROM ng 14C at medyo overpriced dito si Oppo A3X mga J-Vlog. So, yun nga, dito sa ating phone comparison, titingnan natin kung ano bang mas magandang i-purchase dito sa dalawang smartphone na to since yung presyo nila ay hindi nagkakalayo at yung medyo yung mga chips, yung mga specs nila ay hindi nagkakalayo. And I know, marami rin sa atin dito sa mga consumers na nagde-decide alinman dito sa dalawang smartphone na to ang bibilin. At sana makatulong po itong video na to sa inyo kung nagde-decide kayo between the Xiaomi Redmi 14C and the Oppo A3X. So next one mga J-Vlog, i-share natin yung mga differences sila sa isa't isa or yung advantages sila sa isa't isa. Dito muna tayo sa display perspective. When it comes sa display mga J-Vlog, clear winner dito when it comes sa screen size, si Xiaomi Redmi 14C dahil sobrang laki na itong smartphone na to. To be honest, parang ano na siya, almost 7 inches kasi 6.9 inches na siya or 6.88 inches compared dito sa Oppo A3X. Yes, malaki rin naman. Nasa 6.67 inches. Pero yung 6.67 kasi is parang yan yung nagiging standard size ng mga smartphones today. Pero dito sa Xiaomi Redmi 14C, mas in-upgrade pa nila yung screen size. For me, mas gusto ko yung ganito. Hindi siya bulky, pahaba siya. Okay naman yung aspect ratio niya. Since ganito siya kahaba, marami tayong nakikita pang more content dito sa smartphone na to. So, screen size, panalo si 14C. Same lang sila ng reso with is IPS LCD at HD plus 720p. Pero ito maganda, sa 14C kasi is 120Hz screen refresh rate siya compare sa Oppo A3X na 90Hz screen refresh rate. Pero dito kasi sa 14C, medyo playing safe sila when it comes sa 120Hz. Kasi pag sinet nyo, yung settings niya sa 120Hz, nakalagay doon is up to. Hindi siya talagang 120Hz full time, kumbaga mga J-Vlog. Meron lang time na magagamit yung 120Hz kung required na yung 120Hz tapos magsiswitch siya sa 90 or sa 60 kung yun lang talaga yung required doon sa display settings niya. Kaya medyo playing safe sila when it comes dito sa 120Hz up to 120Hz screen refresh rate. Wala siyang mismong isa-set mo sa fix na 120Hz, walang ganon. Nakalagay lang is up to. Pero at least, di ba, mas maganda yung ganyan na merong feature compare sa Oppo A3X na hanggang 90Hz lang talaga at hindi na natin siya Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa chipset nila. Sa chipset, totally different. G81 Ultra sa Oppo A3X, Snapdragon 6S Gen 1 chipset sa Oppo A3X. Pareho, magkaiba rin sila ng GPU, Adreno 610 and Mali G52. To be honest, try ko naman na both ito sa gaming side, especially ML, COD.
Farley 4, okay naman itong dalawang smartphone na to when it comes sa gaming. For me, mas ipiprefer ko na lang yung chipset ng G81 Ultra. Dito ako sa G81, pero marami pa rin consumers ang piniprefer ang Qualcomm Snapdragon chipset na meron rin dito sa Oppo A3X. So, yon, nasa preference pa rin yan kung anong gusto nyo. Kung Snapdragon ba or J81 Ultra. Again, yung performance nila when it comes sa gaming ay hindi naman po nagkakalayo. Both ay kaya mag-handle ng mga modern games today sa mga different settings nila. Next, mga ka-J-Vlog sa camera. Sa camera, medyo magkalayo sila ng difference. Sa 14C kasi, 50 megapixel compare sa Oppo A3X na 8 megapixels lang. Sa front, 8 megapixel sa Xiaomi, 5 megapixel sa Oppo A3X. So, napakalayo ng differences sa camera. So, specs-wise, syempre, clear winner dito ang Xiaomi Redmi 14C. To be honest, when it comes sa camera style or camera module, talaga makaka-attract ng attention yung camera ng Xiaomi Redmi 14C dahil sobrang laki po ng camera module na itong smartphone na to. Next, mga J-Vlog sa speaker. Both naman ay mono speaker. Pero dito sa 14C, up to, meron siyang feature na beyond 100% volume. So, up to 150% volume na dito sa Oppo A3X is up to 300% volume. So, when it comes sa loudness, baka mas mapiprefer natin ang Oppo A3X compared sa Xiaomi Redmi 14C. Next, sa RAM at ROM. So, dito sa RAM at ROM, clear winner dito si 14C dahil sobrang ganda ng mga ino-offer niya na RAM at ROM. Meron tayong 4GB 128, 6GB 128, at 8GB 256. Compare sa Oppo A3X na medyo madamo talaga when it comes sa RAM at ROM. 4GB 64 at 4GB 128 sa napakamahal na presyo or hindi bagay yung presyo niya. So, yon, when it comes sa RAM at ROM, for me, clear winner dito ang Xiaomi Redmi 14C dahil mas maganda yung ma-offer niya ng mga RAM at ROM para sa inyo. Dito sa 14C, wala po tayong makikitang 64GB which is magandang magandang idea yan, di ba? Kasi 64GB I think is not enough going 2025, especially yung mga ganitong prices na. At ang pinakalas, mga J-Vlog, sa battery. Sa battery capacity, pareho silang beyond 5K. Sa 14C kasi is 5,160 mAh compare sa Oppo A3X na 5,100 mAh. Pero, yun nga, panalo sa battery si 14C pero panalo sa fast charging rate ang Oppo A3X. Dahil si Oppo A3X, 45 watt fast charging rate compared sa Xiaomi Redmi 14C na sad to say is 18 watts fast charging rate lang siya. Pero maganda balita sa 14C, ang included na charger out of the box is 33 watts fast charger. So kahit na 18 watts lang ang pinakasagad niya, nag-offer po si Xiaomi ng mataas na charging brick para for example magamit nyo rin sa mga ibang devices nyo. Pero yon, battery 14C, fast charging is Oppo A3X. So ilang mga ka-J-Vlog, yung mga difference sila sa isa't isa, and hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes ito sa dalawang smartphone na to, the Xiaomi Redmi 14C and the Oppo A3X. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, ano ba ang pinaka-magandang i-perfect bilhin ngayong end year 2024? Oppo A3X ba or the Xiaomi Redmi 14C? To be honest mga ka-J-Vlog, when it comes sa affordability, mas ipiprefer ko talaga dito ang Xiaomi Redmi 14C. Kasi tingnan nyo yung 4GB 128 ng 14C ay sobrang layo doon sa 4GB 128 ng Oppo A3X. Kahit na mas mura siya sa Shopee na 6,500, 4,000 or 5,000 pesos lang sa 14C, malaki pa rin yung 1,500 na difference nila, syempre sa mga ibang consumers natin. Pero specs-wise, for me, mas clear winner dito talaga ang Xiaomi Redmi 14C na mas affordable. Meron siyang additional 120Hz, large display, more options sa RAM at ROM or bigger options sa RAM at ROM, at mas malaki yung battery niya, kumbaga mga J-Vlog, at mas better yung camera. Although, meron din tayong mga advantages dito sa Oppo A3X kay 14C like the fast charging rate. Yung iba, mas prefer talaga ang chipset ng Qualcomm Snapdragon. And I think yan lang naman ang more advantage ng Oppo A3X dito sa Xiaomi Redmi 14C, at mas mahal pa siya. Siguro magandang i-purchase yung Oppo A3X to be honest compare sa 14C pag mas minura nila ng konti yung Oppo A3X sa 14C. Talaga may magiging advantage ng Oppo A3X yan. So, when sa presyo talaga nagkakatalo when it comes sa specs ng mga smartphones. Kasi to be honest, 4GB 128, presyo na 6,500, hindi po yan perfect fit, lalo na yung RAM niya. Kung 6GB 128, mas okay pa. Pero 4GB is a big no-no na yan. Tapos yung kapresyo pa ng Oppo A3X sa Xiaomi Redmi 14C,
na 4GB 128, 4GB 64GB lang sa Oppo A3X na almost 5,000 pesos lang. So yun mga ka-J-Vlog, kung ako papipili dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the 14C or the Xiaomi Redmi 14C. Mas magiging sulit yung pera nyo. Pero don't get me wrong, maganda rin naman yung Oppo A3X. Medyo nagkakatalo lang talaga tayo sa presyo. Maganda yung overall specs ng Oppo A3X dahil na-try ko na yan. Even the camera, sana mas binaba nila yung presyo nito sa market. Or malay nyo, sa 2025, mag-sale, mas makuha pa natin ng magandang deal ang Oppo A3X. So kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na.